Ang tagal ko na talagang plano na i-arrange ko yung cabinet namin dito sa kwarto namin. It so happen, wala talaga akong time. Kasi nga marami ako ditong trabaho sa loob ng bahay. And then after that, pupunta pa ako sa spa namin around 4 p.m. Tapos minsan umuwi na kami dito sa bahay around 2 a.m. Tapos hindi naman agad kami makakatulog. Siguro matutulog pa kami mga around 3 a.m. And then gigising ako mga siguro it's either 9 a.m. or 10 a.m. Ang pinakatagal na doon is alas 12 pag walang pasok yung anak ko. Sobrang busy talaga ang araw ko everyday. By the way, pag bago ka pa sa aking YouTube channel, I'm Lizelle. I'm a full-time housewife and also a massage therapist. Welcome po sa aking YouTube channel. Hello! Guys, masipag talaga ako maglinis ng loob ng bahay. Hindi kasi kompleto yung daily routine ko pag hindi ako makapaglinis. Stress kasi ako pag nakakita talaga ako ng dumi. So happen itong aking anak tapos si hubby ko medyo makalat sila. Ang dami ko talagang trabaho, halos sinusunod-sunod ko talaga yung bawat bawat kalat na ginagawa nila dito sa loob ng bahay. Tapos medyo sad din ako ngayon kasi ilang araw na rin akong alam mo na na-stress ako, nadidepress ako. Bumabalik-balik na naman yung depression na alam mo yung mga bumubulong-bulong sa utak ko na hindi siya ganun kaganda. Kasi pag alam mo na pag may history kasi guys ng depression, although na heal na tayo pero may time talaga na pag stress ka sobrang lungkot mo as in bumabalik talaga yung may mga bumubulong-bulong na hindi maganda sa utak ko. Siyempre hindi ko kasi din maiwasan na alam mo na madidepress ka, ma-stress ka especially dito sa loob ng bahay. Na-stress ka sa partner mo kaya ang ginagawa ko na lang ay make my life busy. Ginagawa ko talaga guys, pagising ko sa umaga, automatically maglo-laundry ka agad ako niyan. Tapos habang naglo-laundry ako, sinasabay-sabay ko na yan lahat. Magluluto, maghuhugas, maglilinis. Alam mo, multitasking talaga tayo dito sa loob ng bahay. Kaya nga sabi ko nga sa sarili ko, what if wala ako dito sa loob ng bahay? Halimbawa, umalis ako, umuwi ako ng probinsya. Ano na lang kaya mangyayari dito sa loob ng bahay ko? Kaya ito yung paggagawa ko ng content, pag-share ko ng mga daily routines ko. Nakaka-relieve kasi ito ng stress ko. Kasi guys, especially talaga pag nakakaranas kayo ng mga depression, nakakaranas kayo ng anxiety, ang pinaka-the best advice ko sa inyo is you need to make it busy. Sobrang busyhin nyo talagang sarili nyo. Pag busy kasi kayo, hindi kayo nakakapag-isip ng mga negative na bagay. Aside from that guys, nanonood din ako dito ng mga movie dito sa YouTube para nagiging busy yung utak ko at the same time, hindi ako nakakapag-isip ng kung ano-anong bagay na hindi maganda sa mental health ko. Kasi talaga guys, sa totoo lang talaga pag nade-depress kasi tayo, unang-unang apektado kasi yung sarili natin. Aside from that, yung mga tao sa paligid natin, nalulungkot sila kasi nga yung yung aura natin very down, very negative. Kaya guys, mas maganda talaga na magiging productive talaga tayo para malabanan natin yung mga negative na pumapasok sa isip natin. Since nahila ko na tong cabinet ko na to guys, first time ko tong ma-move even though na 5 months na kami dito sa boarding house namin. It is because nga hindi ako mahilig mag-transfer o mag-move ng mga gamit para akong napapagod, nahihilo ako na hindi ko maintindihan. Kasi talaga guys, yung personality ko na gusto ko kung saan yung gamit ko, doon lang talaga siya nakastay. Gusto ko kasi yung mga gamit ko, nandyan lang sila sa isang lugar para pag hinanap ko, mabilis ko lang siya hanapin. Dahil kakapanood ko kasi ng mga vlogs about sa mga routines ng mga nanay sa loob ng bahay. Kaya ayun, na-motivate ako na mag-move na rin ako ng mga things ko. Tapos yun, tinanggal ko na rin yung mga bagay na hindi na kailangan gamitin, na kailangan na siya itapon para mag-last na yung mga things ko kasi medyo dumadami naman yung gamit ko. Aside from that, kung mapapansin ninyo, medyo maraming carton kasi guys talaga wala pa talaga kaming budget para bumili ng cabinet or storage na paglalagyan ng mga things namin. Kasi kung ako lang talaga ang masusunod, kahit 10 piraso lang ang damit ko, okay na. Kasi sa totoo lang, pabalik-balik lang din naman yung mga damit na sinusuot ko, ganun din sa asawa ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko talaga kailangan ng maraming gamit at hindi ko talaga kailangan ng maraming damit. Sabi ko nga sa inyo, pinapractice ko yung sarili ko na maging minimalist at the same time nga slow living, less lang yung stress, less yung pressure.
Hindi kailangan maging madali, pero ano ka, very productive ka naman. Kasi nga, di ba, ang tagal-tagal ko talaga sa sales, guys. For 20 years, halos araw-araw ng buhay ko, wala akong ginawa. Kundi, pressure rin ang sarili ko, i-push ang sarili ko para makakuha ng sales. Para ma-achieve ko yung target na hinihingi sa akin ng management, para maging happy yung management. Alam mo yung ganung klaseng perception, alam mo yung ganung klaseng paniniwala na halos buong buhay mo na nagtrabaho ka, puro pressure. Kaya yung napanood ko talaga yung video or vlogs ni Malama Life, doon talaga ako, guys, nagkaroon ng idea na okay naman pala mabuhay ng slow. Mas okay naman pala maging minimalist ka. Thank you for watching. Bye!